Okay. Alam naman po natin kung ano yung nangyari sa Senado ngayon, di ba? Ang reaction ko diyan, no, alam nyo ba kung ano yung reaction ko sa putukan sa loob ng Senado? Hindi ako makapaniwala na ganun na lang kaliit ang Senado para sa mga NBI. Maraming ang nagtatanong na saan na yung presidente ng Pilipinas. Nagkagulo na. There is a constitutional crisis ngayon na nangyayari. So, di ko lang alam ang Senate President na bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano, parang wala na siyang control. Hindi na niya makokontrol dahil nilusob na ng mga Marines, NBI, nagkaputukan sa loob. Parang sinabi ko, talaga? Ang isang institusyon na sobrang laki ng Senado, ganun-ganun na lang nilang Marami ang nagsasabi this is a silent martial law already. Yan ang sabi nila, silent martial law. And this reflects a weak leadership of BBM, Bongbong Marcos. Okay? This is a sign of a weak leadership ni Bongbong Marcos. Ngayon, divided na ang Senado. Di ba? Pero dapat respetuhin nila ang majority. Merong nagsasabi si Matibag, wala nang respeto sa mga senador. Si Pia Cayetano galit na galit. Sinisigawan siya. Okay? Tapos meron pang mga nakalap sila na impormasyon na palalabasin lahat ng mga senador sa Senado kasi meron raw mangyayari. E di syempre, ano pang iisipin natin kundi ang layunin nila na madakip nila si Senator Bato. Di ba? Yes, ang punto dito ay sabi ng iba, sumuko na lang si Bato para wala ng gulo. Ganyan ba ang treatment natin sa isang Pilipino, senador pa? I-give up natin ito sa mga dayuhan? Mangyayari na naman ulit yung nangyari kay Duterte? Grabe. Itong Pilipinas ngayon, sobrang gulo na. Di ko na alam kung ano ang magiging mangyari mamaya. Sa totoo lang. Sobra pong gulo na ng Pilipinas. Parang yan ang malaking tanong Sino ang nag-utos dito sa mga Marines at sa mga sa mga kapulisan, sa NBI, sa paglusob diyan sa sa Senado? Yan ang pinakatanong Sino ang may utos niyan? Bakit si Matibag is very confident na ginagawa niya yan sa sa Senado? Bakit confident siya? Nagtatanong lang ako. Utos mo ba ito, Bongbong Marcos? Kasi I think the NBI is part of the executive. Hindi naman siguro aasta ang NBI kung walang utos galing sa taas. Siyempre, nung dumating si John Vic Remulla sa loob ng Senado, ay medyo naparealize ako na buti pa itong si John Vic Remulla ay naisipan pa niya na para kumalma ang tensyon sa loob ng Senado. Okay? So, what is this all about? This is all about a Filipino, a senator, a Filipino senator na wanted doon sa ICC. Ang tanong ko sa NBI at sa presidente natin, mas pinipili mo pa yung dayuhan kaysa isang senador?
Kung may sala man si Bato, dito natin lilitisin sa ating batas natin. Willing kayong, kasi hindi na, sa totoo lang, no, hindi na kasi nila hawak ang ang Senado ngayon, itong administrasyon, hindi na nila hawak. At dahil hindi na nila hawak ang Senado, dahil majority of the senators ay parang pinoprotektahan si Senator Bato, no? Ginawa nilang lulusubin ang premises ng Senado. Alam nyo, sa totoo lang, this is madness. This is madness. Away politika po ito. Kapag may ganitong mangyayari, constitutional crisis, ang kawawa dito, taong bayan. Kaya nga, ang daming mga supporters ni Bato na nasa labas ngayon ng Senado. Imagine nyo, mantakin nyo. Ha? Nilusob yung sasakyan ni Tito Soto palabas dahil galit sila kay Tito Soto. O sige nga, mga dilawan, lumabas rin kayo. Pumunta rin kayo doon sa Senado. Tingnan natin kung sino ang mas marami. Kasi ganyan po ang demokrasya. Kung sino yung nakakarami, yun yung masusunod. But look at what happened now. Walang ginagawa ang presidente, hinayaan niyang magkagulo ito. Dapat ang presidente ngayon, sa mga ganitong bagay, dapat magsalita na siya. Not to stop. Stop this kaguluhan. Anong ginawa ni Bongbong Marcos ngayon? Umiiwas siya sa gulo. Nananahimik siya. Hinahayaan niya na ang mga ahensya ng gobyerno, ang institusyon ng Senado, ang NBI, ang Marines, nagkagulo lahat doon. Di ko lang alam kasi meron pong pumutok na jaril sa loob ng Senado kung nagpalabas ng statement si Kiko Barzaga, saan kaya nakalap niya itong impormasyon at balita na meron raw maraming nagugurgur sa loob. Sana hindi yan totoo. Kasi nagkaputukan na sa loob eh. Hindi na po maganda. Binaboy na po ang Senado. Binaboy na po ang Senado. Naging useless na po ang liderato ni Senator Cayetano dahil wala nang kontrol. Wala na talagang kontrol. Ano na bang nangyayari sa Pilipinas? Yan ang reaksyon ko. Yan ang reaksyon ko dyan sa loob ng Senado. Nung nangyari ito kanina, itong gulo sa Senado, sabi ko sa sarili ko, walang ibang mabiblame dito kundi ang presidente ng Pilipinas. Why? Kasi kung meron siyang good leadership, hindi sana nangyayari ito lahat. Leader ka ng Pilipinas, wala kang ginawa, nagkagulo. Yung mga anak mo, ikaw man ang tinatawag ng ama ng bayan ito sa ngayon, pero wala kang ginawa. Sobra-sobra po ang gulo. Ako'y naawa po sa mga senador, especially kay Senator Alan Cayetano. Di ko na nga alam kung nasaan na si Bato de la Rosa. Ano nang nangyari kay Bato? Ano na kay update kay Bato? Grabe guys. Kayong mga leaders dyan sa PNP, ang leader rin sa mga sa mga army natin, Armed Forces of the Philippines, anong masasabi nyo dito? Himay-himayin nyo ng mabuti. Himay-himayin nyo ng mabuti. Dahil magulo na po. Sobrang magulo na.